Okay, so Earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn, May 10, 2026, daily reading, daily gabay. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga dakilang nanay natin out there. Ayan, so sa mga actually the warrior, 'di ba? Ang tawag ko diyan is mga warrior talaga. Warrior ng buhay natin. My mother is the warrior of my life, 'di ba? So, ayan, happy Mother's Day po. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. Okay? Grabe ang init today. Nako. Wag pong makakalimot na mag-dehydrate. Okay? Uminom ng maraming tubig. Yan lang po ang magiging kumbaga parang magiging katuwang natin sa ganitong sobrang init talaga na panahon. Grabe. Okay. So let's go na tayo. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Let me see what is going on sa yung May 10, 2026. Let me see what is going on. We have here the energy of the Fool card. Okay. Kung di ako nagkakamali, May 9, may Fool card ka rin. Okay. Nagawa mo na kaya ang new beginnings? Okay. Let me see. Did you do it? Did you do it? Did you do it? Okay. Ay, sa mga sa mga interested sa ating private reading, nasa description box down below lahat ng mga details. Go ka dyan. And nakapost na rin po sa ating Facebook page. Lahat ng mga details and information, ay lahat ng mga promos, lahat ng mga services natin. Pinost ko na sa Facebook page para hindi na tanong ng tanong. Okay. So, let me see. Pinost ko na, my dear. Nandun na yung sa Facebook page. Okay? If you want to be updated sa mga promos, oh wow! What is going on? If you want to be updated, my dear, sa mga promos natin, i-follow mo ako sa Facebook page. Ano nangyayari? Baka nararamdaman mo yung pressure. Okay. Okay, so parang medyo, I think baka nag-overthink ka, my dear, sa mga araw na to about dito sa ginagawa mo. Okay, Nine of Swords, posible din na sleepless night, mga around bandang paggabi, of course. Ayan, medyo nahihirapan makatulog, okay? Nandahil sa energy ng Fool card, meron kang ginagawa na something, my dear. Ang nakukuha ko dito is just be yourself, okay? Yun ang sasabihin ko dito, my dear. Huwag ka masyadong mag-overthink. Parang, maybe din baka meron mga nag-i-stress, okay? Baka meron mga nagti-trigger nitong energy na to, my dear Earth sign, okay? Kasi nagna-Nine of Sword ka okay? So, pakiramdam ko nagawa mo na to. Okay, pakiramdam ko it's already done. Nangyari na tong Fool card na to. Kasi kung di ako nagkakamali, yung May 9 natin na reading is meron siyang Fool card which is may kinalaman sa new beginnings. And then, May 10, meron ka na naman Fool card again over here. And then, pakiramdam ko, ginawa mo na yung new beginnings and then as of this moment, parang nagkakaroon ka ng anxiety. Okay? So, tingnan natin, Maggie, parang kang nag-overthink sa mga bagay-bagay. Okay? Parang kang nag-aalala. The Hangman. Okay. Let me see anong meron sa Hangman Earth sign. The Ace of Sword. Okay, this is energy of sacrifice, my dear. This is energy of sacrifice. Okay? Ang nakukuha ko dito, my dear, sa card mo ngayon, it's more on, dito tayo mag-focus it's more on parang, para makaalis ka ng 100%. Remember, di ba, nag-Fool card ka, nag-new beginnings ka. Para 100% ka makaalis sa situation na yan, my dear, kinakailangan mo mag-Ace of Sword. Ibig sabihin, you need to use itong sword na ito. So, ang Ace of Sword kasi para sa akin, my dear, is something like a gift, a knowledge, my dear, kaalaman, regalo sa'yo, my dear. Possible din na awakening, okay? So, posibleng
my dear, May 10 is nakikita mo na, my dear, yung mga mali, yung mga bagay, my dear, na dapat hindi mo dinadala sa new beginnings. Kasi hindi ka pwede, my dear, na mag new beginnings tapos meron ka mga bagay na dadalhin. Baka itong ino-overthink mo dito is because dahil nakikita mo na meron ka mga mali-left behind, meron ka mga maiiwanan, okay? Taurus, Virgo, and Capricorn, Earth sign. Meron ka mga mali-left behind, meron ka mga iiwanan, possible na baka meron ka ring ikakat kasi merong sword over here, okay? Baka meron ka mga kinakailangan putulin, kinakailangan tanggalin, and medyo mahirap yung ganun na energy. It's more on, sometimes ang hirap mag-sink in, earth sign, na kailangan mong ikat yung isang bagay. And the sad reality is, hindi tayo pwedeng mag-new beginnings or hindi pwedeng mag-start ng something nang wala kang ginagawang cut-off, transformation, changes, laging meron. Okay? Laging meron kinakailangan gawin. Possible din, my dear, sa mga araw na to. Sa araw na to, May 10, nakikita mo na kung saan okay, ano yung reason kung bakit ka napunta sa hangman? Okay? Bakit ka napunta dyan? Sino yung naglagay sa'yo dyan? Or ano yung katangahan na nagawa mo kung bakit ka napunta dito? And kinakailangan mong i-change yun. Okay? Kung meron man tao, my dear, na naglagay sa'yo dyan sa sitwasyon na yan, kailangan mo siyang layuan. Kung it's sarili mo naman siyang pagkakamali or sarili mo siyang mistakes or ikaw mismo naglagay sa'yo sa sitwasyon na yan, kailangan mong iwasan yung action na yun, my dear, na nagdala sa'yo dyan sa sitwasyon na yan. Kasi remember, nagpo-pull card ka, ibig sabihin nag-new beginnings ka, okay? So, yun ang nakukuha ko dyan na energy. So, anong energy ng May 10 para sa'yo? It's more on parang nagkakaroon ka ng realization, okay? Na merong mga bagay na hindi mo kayang dalhin dito sa new beginnings na gagawin mo. Although, yes, pakiramdam ko yung isang paa mo ay nandoon na sa new beginnings na yon. Possible na meron ka na mga ginagawa na mga something new, something different. Pero, para mag 100% ito, earth sign, okay? Para mag 100% talaga na maging smooth, maging maayos yung flow, you need to let go of some things. Meron ka mga kinakailangan na i-let go na mga energy. Okay, let me see. Okay, the 9 of Cups. Ilan to? Okay, the 9 of Cups, may kinalaman to sa mga manifestation mo, my dear, in wish. Pakiramdam ko, my dear, naaamoy mo na talaga. Na may naaamoy ka na parang kung ano man yan, success, achievement, pakiramdam ko, my dear, pero parang nandun ka lang talaga sa moment na, teka, ayokong magkaroon ng changes, gusto ko ganito pa rin, okay? Diba? I told you. 9 of Cups and the 10 of Cups. This is more on emotional fulfillment, my dear. Okay? So, ibig sabihin, alam mo na nasa tamang path ka. Alam mo na nasa tama yung ginagawa mo. Na kung ano yung ginagawa mo as of this moment is nagwo-work para sa'yo. Ang problema mo ngayon, Earth sign, is meron ka mga bagay na ayaw mong i-let go. Okay? Ayaw mong baguhin. Ayaw mong i-change. Yun ang magiging struggle mo, my dear, May 9. Ay, May 10. Sorry. Okay? May 10. Okay, let me see, Earth sign. What is this? The 6 of Wands, success. Tama nga ako. Yang landas na inumpisahan mo, yang landas na tinahak mo, that's good. Kaso, meron ka mga bagay na hindi mo na dapat dinadala dyan. Kasi anong gagawin yan? Sisirain niya, my dear, lahat. Wawasakin niya lahat. Okay? So, tingnan natin. Next card tayo. We have here the 3 of Pentacles is more on finding the right energy na magso-support sa'yo dito sa journey mo. Okay? So, this is the time, my dear, na tingnan mo na maigi. Ano ba yung mga energy na nag-a-uplift sa'yo, na nagmo-motivate sa'yo, na nagmo-move sa'yo up? Okay? And sabi ko nga sa'yo, nagkakaroon ka dito ng mga awakening, ng mga realization sa energy ng Hangman at saka ng Ace of Swords. Kaso, definite, parang ang nakukuha ko is ayaw mo lang talagang i-acknowledge kung ano man tong energy na to. Like, ayaw mo ng change, ayaw mo ng transformation, ayaw mo to. Gusto mo mag-pull card. Gusto mo ng panibagong energy pero ayaw mong iwanan yung mga bagay na posibleng naging dahilan kung bakit nag-messed
up or bakit pumalpak yung energy mo nung una. Okay, may ganun eh. Sabi ko nga, possible, dalawa yan. Posibleng may tao or may energy na nagdala sa'yo dyan, or posibleng na ikaw mismo ang nagdala sa'yo sa sitwasyon na yan. And ngayon, nare-receive mo, my dear, yung energy na, okay, ihakbang mo na yung mga paa mo, and then eto na, nahakbang mo na yung mga paa mo, pero meron ka mga kinakailangan iwanan. Ibig sabihin, kaya yung isang paa mo is nasa loob pa rin is because meron kang gustong bitbitin. Hindi ka maka-move forward ng 100% because meron kang gustong bitbitin dito sa new beginnings na gusto mong gawin. And sad to say, parang hindi siya pumapasok doon sa portal. Ayaw siyang papasukin. So parang sinasabi sa iyo, my dear, sa may pintuan, parang just imagine merong guardia or merong guard sa may pintuan, my dear. Sinasabi sa iyo, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, na ma'am or sir, hindi po pwedeng isama yan. And then ikaw na dumno ka sa moment na, ay, kailangan ko to nasanay na ako dito, lagi ko na tong ginagamit, lagi na akong ganito, ganyan. Pero sinasabi nung guard dun sa may pintuan, ma'am, sir, hindi po pwede, hindi nyo po pwedeng isama yan. So nandun ka sa moment na parang, ano gagawin ko? 'Di ba parang ganon? So I think that is the pressure over here sa May 10. Okay? Yun ang pinaka-eksena dito, my dear. Okay? Bottom deck of the card is the energy of the Five of Wands. Possible na meron din, my dear, nagkakos ng mga tension sa'yo, my dear. Okay? Possible na merong mga, sabi ko nga kanina, possible na meron nagkakos nitong Nine of Sword sa pagpo-pull card mo. So, it's just a form of distraction. Be careful ka sa mga tao na nagkakos ng distraction, my dear, para hindi ka makapag-decide. Gawin mo yung mga bagay na talagang mag-work para sa'yo or magbe-benefits para sa'yo. Tatlong cards side dito, that's 1, 2, ayan, okay. So, ayan na yung sword, oh. Ayan na yung sword sa energy ng night. Ito na yan, okay. Parang sinasabi, kinakailangan mong ikat yung mga bagay na nagkakos ng stagnant na energy sa'yo. Yung pumipigil sa'yo, my dear, para mag-new beginnings ka. Yun yung pinaka-eksena or yung pinaka-energy, my dear, ng May 10, 2026. Okay? So, my dear Earth sign, yan po ang nasagap natin na energy para sa yung May 10, 2026. Maraming salamat po. Happy Mother's Day!